Isang magandang umaga po sa ating lahat at welcome po sa programang Araw-Araw na Pagpapala. Muli ako po si Pastora Cathy Maga ng Burgos Outreach. Manalangin po muna tayo. Father God, in Jesus' name, by the powerful Holy Spirit, Lord, and by the power of the blood of Jesus, we come before you today para ilapit ang araw na ito. Salamat sa pagising sa bawat sa amin na tanda ng bagong pag-asa. Thank you, Lord, for your steadfast love never ceases. Your mercy shall never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Gabayan mo kami, O Banal na Espiritu, sa pagbubulay ng iyong salita at nawa ay magbigay liwanag ang iyong salita sa bawat isa sa amin. Nawa ang bawat salita mo ay tumimo sa aming puso at maisabuhay namin ang iyong salita ngayong araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay magbuklat sa Ephesians chapter 4, verses 22 to 24. Ito po ang sabi sa New Living Translation, 22, throw off your old sinful nature and your former way of life, which is corrupted by lust and deception. Verse 23, instead, let the Spirit renew your thoughts and attitudes. Verse 24, put on your new nature, created to be like God, truly righteous and holy. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Sa iyo lamang ang kapurihan at kalulhatian. Amen. Sa pagpasok ng bagong taon, kayo po ay muling pinapaalalahanan. Ang bawat isa po ay kinakausap ng salitang ito na talikuran na natin ang nakaraang nakakapagpabigat o nakakapagpaparalyze ng ating future. Tayo ay patuloy na umasa sa salita at pangako ng Panginoon. Sabi nga po nung awitin noong Pasko, bagong taon ay magbagong buhay nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganaan. This may sound so cliche. Bata pa tayo ay inaawit na natin ang awiting ito at inaawit pa rin ng mga bata ngayon. Ngunit ang tanong, pinalaban ka ba ng kantang ito at ginagawa at isinasapamuhay na ba natin ito? Apostle Paul in his letter to the Ephesians remind us to throw off, itapon, iwaksi o talikuran na ang ating mga dati at makasalanang pagkatao. Baguhin na natin ang ating pag-iisip at pag-uugali at ipakita na tayo nga'y tunay na binago na ni Kristo. Ang bagong taon ay isang hudyat ng magandang pagkakataon upang talikuran ang nakaraan at baguhin ang kinabukasan sa tulong ng Panginoon. Ito ay isang pasimula upang ibit ang dating ikaw, upang maging mas mainam at mas mabuti kaysa dati. This new year is a jump start to desire to become a better each day, to become a better you. I would like to give an acronym for the word new. Letter N is for never allow the past to dictate your future. Sa bawat mali at kasalanan ng nakaraan, wala na tayong magagawa. Nangyari na ang mga bagay na yon. We cannot change the past, but we can do something about the future. 1 John 1:9 says, if we confess our sins with our mouth, He is right and just to forgive us from all our unrighteousness. Burado na po ang ating mga kasalanan. Jesus have already paid the price for us if we repent from all our sins. Sa tulong at biyaya ng banal na Espiritu, may magagawa ang Panginoon. Alalahanin natin ang buhay ni Pedro na naengkwentro ang Panginoon. Bagamat siya ay makasalanan, mandaraya at sugarol, pinatawad siya ng Diyos at ginamit sa pangangaral ng Ebanghelyo ng mabuting balita. Letter E is for expect God works all things for good.
He may have allowed you to experience pains, discouragement, and frustrations because God is up to something big in your life. Si Apostle Pablo man ay dating taga-usig ng mga mananampalataya, mamamatay tao at likas na masama. Ngunit ginamit din siya ng Panginoon. When he encountered the Lord on his way to Damascus, the rest is on the books. Apostle Paul was the one who raised up many churches in the New Testament. W is for wait upon the Lord. Sa lahat ng bagay, may dahilan ang Panginoon. We may not understand now, but in due season, God Himself will reveal His plans for us. We just have to trust His timing. He is never early nor late. He is just in time. Si Sarah ay nanganak at the age of 90. Imposible sa panahon natin ngayon, but waiting upon the promises of the Lord na ang kanilang lahi ay magiging sendami ng bituin sa langit, God did not fail them. He gave it just in time. Ngayong umaga, ikaw ay kinakausap ng Panginoon na magbago na at talikuran ng iyong maling pamumuhay. Mahal ka ng Diyos at hindi niya nais na ikaw ay mapahamak. Bagkus nais niya na ikaw ay magsisi at magbalik loob sa Kanya. Sa tulong ni Jesus na tanging daan at katotohanan ay maliligtas ka. Kailangan mo lang siyang tanggapin bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay. Kapatid, inaanyayahan kita na sumabay sa maikling panalangin. Panginoon, inaamin ko na ako ay makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawa mula pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Sinusuko ko po ang aking buhay at tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Pumasok at maghari ka nga po sa aking puso, ngayon at magpakailanman. Amen. Kung ikaw po ay sumabay sa maiksing panalangin, congratulations! Sabi sa 2 Corinthians 5:17, ang sino mang tumanggap kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dati niyong pagkatao, siya ay bago na. Kung nais mo pong ipagpatuloy ang iyong pagbabago at paglago sa pananampalataya, mangyari lamang na mag-message ka sa page na ito upang gabayan ka namin sa pagbabago mo sa Panginoon. Hallelujah! Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito sa pag-asang ibinibigay mo sa bawat isa. Tulungan mo kaming patuloy na ilagak ang aming mga pagtitiwala sa iyo sapagkat tunay nga na ikaw ay Diyos na totoo. Salamat sa mga kapatid namin na tumanggap sa iyo sa araw na ito. Help us, Lord, to forgive and forget the past and move forward to what is ahead. Help us, Lord, to fix our eyes on you, O God, the author and finisher of our faith. Patuloy mo nga po kaming gabayan sa maghapong ito at samahan kami ng iyong banal na Espiritu. Lord, we seal this prayer with the precious blood of your Son, Jesus. This we pray. Amen. Lagi po tayong tumunghay sa programang ito at manalangin at umasa sa grasya at biyaya ng Panginoon upang makamtan natin ang kanyang araw-araw na pagpapala. Tandaan, ikaw at ako ay mahalaga sa Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Have a blessed day ahead. God bless everyone.